Magandang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Raven, 35 anyos. Isa po akong call center agent habang ang asawa ko naman po ay si Christy, 34. Isa po siyang full-time mom simula nang ipanganak niya ang una naming baby. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Mabait at maalaga po ang asawa kong si Christy. Mula elementarya pa lang, siya na talaga ang crush ko. Madalas siyang sumasali sa mga money contest at palagi rin siyang muse sa classroom namin. Kaya naman, nung maging girlfriend ko si Christy, pagtungtong namin ng high school, ay marami po talagang nainggit sa akin. Siyempre, lalong-lalo na po nung pinakasalan niya ako. Love, gising ka na. Marahan akong tinapik ni Christy sa balikat. Napamulat ako ng mata at agad kong napansin ang oras. 5:00 pa lang ah. Ungot ko at nagtakip ng unan. Oo, pero bumangon ka na dyan. Ipinagluto na kita ng almusal, baka malate ka pa. Napaupo ako sa kama habang kinukusot ang mga mata ko. Ilang oras ka lang natulog? Napuyat tayo kagabi ah. Napangiti siya. Ewan mga 2 oras siguro. Napabuntong hininga ko. Matulog ka ulit mamaya. Lagi ka nalang puyat. Lumalaki na yung mga eyebags mo. Mukha kang panda. Tumangulang siya sa akin. Paglabas ko ng kwarto, naamoy ko agad ang niluto niyang longganisa. Kahit papano ay gumanda ang mood ko, kaya agad akong umupo sa lamesa. Habang naguunat ako ng likod, siya ang mga nag-aasikaso ng plato ko at sinundukan niyo ng kanin. Masaya kami nagkwentuhan habang nag-aalmusal. Habang busy ako sa paghigop ng kape, narinig namin ang iyak ng anak namin na nasa kwarto. Ako na. Mabilis na sabi ni Christy sabay tayo. Kauupo mo lang ah. Tanong ko na may pag-aalala. Okay lang. Kinuha niya agad ang bata at marahang inihele. Tahimik ko silang pinapanood habang kumakain. Hindi ko alam kung bakit, pero noong mga panahong yon, sobra akong nabother sa physical appearance ng asawa ko, Miss Hart. Habang busy siya sa pagkarga at paghele sa anak namin, kitang-kita ko ang kaibahan ng itsura niya noon kumpara ngayon. Kung noon ay palagi siyang nakaayos, ngayon ay halos hindi na siya makapaghilamos. Noon laging maganda ang mga damit niya. Ngayon, kung ano ang suot niya sa pagpasok ko sa trabaho, pag-uwi ko ay ayon pa rin ang madadatnan ko. At ang mas masaklap, nag-survive na sa ihi, suka at dumi ng anak namin ang damit na yon buong araw. Idagdag pa ang pawis niya dahil hindi siya halos nakakaligo. Kahit na nadidisappoint ako, minabuti ko na lang na huwag sabihin yon kay Christy dahil alam kong masasaktan siya, Miss Hart. Pagdating ko sa trabaho, ay agad kong nakakwentuhan ang kumpare kong si Lester. Umaga ang schedule namin at healthcare ang account ko, kaya naman hindi kami gaanong pinapasukan ng maraming calls. Kaya hayahay talaga kapag morning shift kami at halos kwentuhan lang ang ginagawa namin. Pre, paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin? Siyempre kahit na bagong panganak siya at may baby kayo, kailangan niyang mag-ayos ng sarili. Para hindi siya magmukhang lumba-lumba. Sabi ni Lester habang kumakain kami ng binili naming cornic sa labas. Yun na nga pre. Hindi ba dapat alam niya yun dahil babae siya? Dapat alam niya na responsibilidad niyang maging maganda sa paningin ko para hindi ko siya pagsawaan. Pagsang-ayon ko habang nilalaro ang cursor ng mouse. Kaya nga pre, sabihin mo sa kanya. Siya lang naman ang makakapagbigay ng solusyon sa problema mo. Kahit araw-araw kang magdadada dyan, walang mangyayari kung hindi mo sasabihin. Ay, ewan ko ba, Les? Ayoko naman kasing masaktan siya. Inuunti-unti ko naman Binibigyan ko siya ng mga extra na pang skincare niya. Pinupuri ko yung ibang babae sa social media kapag may nakikita ko na maganda at nakaayos. Hindi ka inaaway kapag ginagawa mo yun? Nako kung sa misis ko gagawin yan, panigurado papasok ako na may black eye. Amazon kasi yung misis mo Alam mo namang ipinagbihisa ang hilitong asawa ko. Basta pre, ganun.
Sana lang talaga makaramdam na siya. Nagkibit balikat si Lester. Sana nga talaga. Siya nga pala pre. Meron akong pamangkin. Papasok siya bukas, same account sa atin. Ang alam ko, same din ang schedule natin kaya baka makasama natin siya dito. Talaga? Anong pangalan? Alex ang pangalan niya. Pero wala ako bukas ha. Pupunta kami ng Baguio ng misis ko Nangunot ang noo ko. Ano ka mo? Parang hindi ka naman nakalive Hindi nga. Pero malalaman ba nilang nasa Baguio ko nagpunta? Basta pre, bukas tinatarangkaso ko. Kaya yung pamangkin ko, ikaw na ang bahalang mag-welcome dito ha. Sabihin ko nahanapin ka. I-guide mo naman pre. Napailing na lang ako habang tumatawa. Baliw ka talaga. O siya sige. Ako na ang bahala sa pamangkin mo. Basta, dalan mo ko ng strawberry jam. Good shepherd dapat ha. Pagkatapos ng maghapon kong shift sa trabaho, napabuntong hininga na naman ako nung mapansin kong malapit na naman akong umuwi. Kung dati palagi kong excited at bumibili pa ng pasalubong para sa asawa ko, ngayon Miss Hart ay naaasiwa na akong makita siya. Hindi naman po Miss Hart sa pagiging masamang lalaki, pero sobrang taba at lumapad na po ang ilong ng asawa ko. Yung bewang niya na dati ay 24 lang, ngayon naging 36 na. At ang mas masakit pa, yung makinis at maputi niyang balat, ngayon ay nagkaitim-itim na, lalong-lalo na sa may batok, leeg, kilikili at singit. Bago tuluyang makarating sa bahay namin, ay naisipan ko na dumaan muna sa isang butik. Bumili ako ng isang manipis at maikling pulang nightgown na nakabase sa dating size ng katawan niya. Ipinabalot ko pa sa isang magandang paper gift wrap para sa pinaplano ko. Pagdating ko sa bahay, gaya ng inaasahan ko ay makalat, malagkit ang sahig, at higit sa lahat ay nanggigitata na naman ang asawa ko. Oh, hello love. Andiyan ka na pala. Bati niya sa akin habang karga-karga ang anak namin sa isang kamay at sa kabila naman ay nagpiprito siya ng kung ano. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo muna kasi asikasuhin si baby? Kanina pa yata yan umiiyak. Lumapit ako sa kanya para kunin ang sanggol. Alam kong pauwi ka na kasi kaya nagprito muna ako nitong turon na binalot ko kaninang umaga. Ayaw naman niyang magpababa. Saglit lang to tapos ipagtitimpla kita ng kape para makapagmerienda ka. Ay nako Christy, sabi ko naman sa'yo, you don't have to do so much. Tingnan mo, napapabayaan mo na yung sarili mo. Yung bahay natin palagi na lang madumi. Sa wakas, ay tuloy na tumahan ang baby namin nung sinimulan ko itong ihele. Pasensya ka na love. Nabisi kasi ako kanina sa paglalaban ng mga lampin. 2 araw akong hindi nakapaglaba dahil tinrangkaso ko, di ba? Kaya ayun, natambak. Alam mo naman na kapag baby, mabilis magpalit ang damit. Paliwanag niya. O heto, luto na itong 3 turon. Akin na si baby, kumain ka na muna. Gaya nga ng nakasanayan, ay inasikaso niya muna ako para makakain ako ng maayos. Busy siya sa pag-asikaso ng bahay namin at paghahanda ng hapunan, habang ako naman ay tumutulong sa pagkarga kay baby habang nagpapahinga sa sala. Nang sa wakas ay matapos na ang lahat ng mga gawain namin at oras na ng pahinga, doon ko inilabas ang binili ko sa butik kanina. Love, hindi ba parang masikip ito sa akin? Nakangiting tanong niya. Hinila ko siya at niyakap. Sa ngayon, masikip talaga yan. Pero kapag nakapag-diet at exercise ka na, at kapag naibalik mo na yung dati mong katawan, sigurado kong magkakasya ulit sa'yo yan. Lambing ko sa kanya. Raven, parang imposible na yung sinasabi mo Nakangiti pero may laman ang bawat salita niya. Halos hindi na nga ako kumain ngayon, pero ang laki-laki ko pa rin. Wala rin naman akong time mag-exercise dahil nauubos na ang oras ko sa kakaasikaso kay baby. Ano ka ba naman, Christy? Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya. Huwag ka namang negative. Kung nung dalaga nagawa mo, syempre ngayong may anak ka na, mas lalong magagawa mo. Huwag ka nga lang masyadong nega dyan. Pero, basta,
Binili ko yan para maging motivation mo. Sa tuwing makikita mo yan at sa tingin mo hindi pa kasya, ibig sabihin kailangan mo pang ayusin ang buhay mo. Ang sarili mo. Kailangan mong maghanap ng oras para makapag-exercise at alagaan ang sarili mo. Miss Hart, hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit napaka-negative mag-isip ni Christy lalo na pagdating sa katawan niya. Kinabukasan, gaya nga ng sinabi sa akin ni Lester, ay may bago nga kaming kasama sa production floor. Pero hindi siya gaya ng inaasahan ko. Akala ko po kasi dahil Alex ang pangalan niya ay lalaki siya. Pero doon po ako nagkamali dahil si Alex ay nakasuot ng fitted mini dress at mahaba ang kanyang buhok na may magandang makeup. Hello? Ikaw ba si Raven? Yung kaibigan ni Tito Lester? Tanong niya sa akin. Oo, ako nga. Utal-utal kong sagot. Ako po si Alex, yung pamangkin niya. Inilahad niya sa akin ang kanyang kamay, kaya tinanggap ko naman yon. Babae ka pala. Oo. Bakit? Ano bang akala mo? Bakla? Pareho kaming natawa dahil sa sinabi niya. Hindi. Akala ko kasi lalaki. Tsaka pamangkin ka ba talaga ni Lester? Parang magkapatid lang kayo ah. Oo, pamangkin niya ako. Anak ako ng panganay na kapatid ni Tito Lester. Pero maaga kasing nag-asawa ang mama ko at bunso naman si Tito Lester. Kaya 6 na taon lang ang gap namin. Kaya hindi talaga mapagkakamala na magtito kami. Kaya pala very casual lang din ang pakikipag-usap mo sa akin. Di naman pala managkakalayo ang mga edad natin. Oh, bakit? Gusto mo bang magpo at opo ko sa'yo? O baka naman gusto mo pang magmano ko? Biro niya pa. Miss Hart, mabilis kong nakapagpalagayan ng loob si Alex. Very humorous siya, magaan kasama, at higit sa lahat ay parang bumabalik ako sa mga panahon na binata pa ako kapag kausap ko siya. Medyo naiinggit pa nga sa akin ang iba naming mga kasama noon dahil ka-close ko raw agad ang bagong salta. Idagdag pa na nahirapang makabalik noon si Lester sa trabaho namin dahil nalaman ng OM namin na hindi naman pala valid ang pag-absent niya. Nilagay siya sa ibang schedule, kaya naman kami na ni Alex ang palaging magkasama. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakalusot sa radar ni Lester, Miss Hart. O baka sadyang hindi lang sila close ng pamangkin niya, kaya hindi niya napansin ang pagiging malapit namin ni Alex. Miss Hart, ang pagiging malapit naming yon ang naging simula ng isang relasyon na hindi dapat nabuo pa. Ang oras na sana ay inilalaan ko para sa pamilya ko ay napunta kay Alex. Kapag day off ko, ay mas pinipili kong makipag-date sa kanya. Kapag meron siyang hindi naiintindihan sa mga gawain namin sa trabaho, ay mas nagtatagal kami sa opisina. Kahit na pwede ko sanang ilaan ang oras na yon para tumulong sa asawa ko. Masyado po akong nalibang sa atensyon ng isang magandang babae at sa nakukuha kong ego boost sa tuwing naiinggit ang iba naming mga kasamang may gusto rin sa kanya. Hanggang sa hindi ko namalayan na hindi na lang atensyon ko ang nakukuha niya. Pati ang allowance na dati ay buong buo kong naibibigay sa misis ko, nung maging kami ay nahati na yon sa mga pang-date namin at sa mga luho niya. Kung saang-saang hotel kami nagpupunta at nagpapakasasa sa katawan ng bawat isa. Akala ko noon, hindi kami mahuhuli dahil magaling akong magtago. At alam din naman niya na may asawa ko, kaya doble ingat kami. Pero sa isang iglap, biglang nagbago ang ikot ng mundo, Miss Hart. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, bigla na lang akong nagising sa malakas na sampal mula kay Christy. Love, ano yun? Anong nangyari? Wala sa sarili kong tanong. Walang yaka, Raven. Walang yaka. Pinaghampas niya ang dibdib ko. Pero dahil hindi ko pa rin naiintindihan ang nangyayari, bumangon ako at pilit ko siyang niyakap. Anong nangyari, love? May problema ba? Malakas niya akong tinulak. Oo, may problema. Malaking problema.
Sino si Alex, ha? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang lumabas yon sa bibig niya. Anong Alex? Bakit? Anong meron kay Alex? Maang-maangan ko pa. Alam kong babae mo siya. Huwag ka nang magkaila, Raven. Liban na lang kung bading ka at lalaki mo siyang lintik ka. Sinampal niya ako ulit ng pagkalakas-lakas. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko dahil sa lakas ng mga banat niya sa akin. Pakiramdam ko nga noon ay malalaglag ang panga ko dahil sa paulit-ulit niyang pagsampal. Ilang beses din akong nagpaliwanag kay Christy. Ilang beses akong gumawa ng kwento. Pero matalino po ang asawa ko. Hindi siya nagpapaloko sa akin. At pagsinag ng araw ay nilayasan nila ako ng anak namin. Ano ka ba? Huwag ka nang ma-stress dyan. Babalik din yun sa'yo. Pag-aalo sa akin ni Alex habang nasa cafeteria kami. Para namang hindi mo naman kami kilalang mga babae. Siyempre kapag mahal namin ang lalaki, talagang masasaktan kami. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kami babalik kapag may nagawang muli sa amin. Matalino si Christy, Alex. Alam niya ang self-worth niya. Hindi niya hayaan na kakayan-kayanin lang siya. Sus, noon siguro. Pero ngayon na may anak na siya at nagkandalosyang-losyang na, sa tingin mo ba hindi siya natatakot na baka wala nang ibang lalaking tumanggap sa mukhang bagyo na kagaya niya? Babalik din yun, maniwala ka sa akin. Baka nga pumayag pa siya na magsama-sama tayo sa isang bahay. Parang biro lang para kay Alex ang lahat. At parang sanay na sanay siya. Dahil sa mga salitang sinabi niya sa akin, ay nagkaroon ako ng kumpiyansa na babalik talaga sa akin si Christy, Miss Hart. Umakto akong parang walang nangyari kahit na kumalat sa buong opisina namin ang nangyari sa pamilya ko. Pati si Lester ay walang kibo. Pero sigurado ako na nabalitaan niya rin yon. At alam niya na ang pamangkin niya ang kabit ko. Lumipas ang 1 buwan, 6 na buwan, hanggang sa naging 1 taon. Naging madilim at tahimik ang bahay namin. Naging malinis nga ang paligid dahil wala na akong kasama. Pero wala ring kabuhay-buhay ang lahat, Miss Hart. Hanggang sa dumating ang first birthday ng anak namin. Alam ko naman na umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya, kaya doon ako pumunta para hanapin sila. At gaya nga ng inaasahan ko, pagdating ko ron ay meron ngang nagaganap na selebrasyon. Maraming tao, maraming bata, at napakarami ng lobong nakapalibot sa isang malaking tent sa tapat ng bahay nila. Inilibot ko ang paningin ko para hanapin ang mag-ina ko, pero hindi ko sila makita. Hanggang sa naglakas loob akong lumapit sa nanay niya na naghahanda ng mga pagkaing inihahapag sa mesa. Nay, good morning po. Nandyan po ba si Christy? Nang humarap siya sa akin, ay kaagad na nanlisik ang mga mata niya. Oh, buhay ka pa pala. Akala ko tuluyan ka nang naglaho sa mundo. Tsaka anong ginagawa mo rito? Hindi man siya nagtaas ng boses, pero ramdam ko ang gigil sa bawat salitang binibigkas niya. Nay, ayoko po sanang gumawa ng gulo. Gusto ko lang po sanang makausap ang asawa ko. First birthday po ng anak namin. Anak nyo? Aba, sa pagkakaalam ko hindi naman demonyo ang tatay ng apo ko. Lumayas ka na rito. Wala sila rito. Kinuha niya ang isang stick na may pinagtagpi-tagping plastic sa dulo. Yung ginagamit para pantaboy ng langaw at saka iwinasiwas sa mukha ko. Nay, wag naman po sanang ganyan. Birthday po ng anak namin. Imposible naman pong wala sila rito. Makailang beses pa kaming nagtalo ni nanay sa harap ng napakaraming bisita. Bago dumating ang isang kulay pulang pick-up na nagpark sa tapat ng bahay nila. Raven? Sa wakas ay narinig ko ang boses na matagal ko nang namimiss. Christy. Hindi ko napigilang mapangiti nang lingunin ko siya. Sobra akong nagulat, Miss Hart. Malaki ang ibinawas ng timbang ni Christy. Nakasuot siya ng yellow dress na talagang bumagay sa maputi niyang balat. Nakalaglag ang mahaba at bagsak na buhok niya, pero sa tingin ko
Ang lalong nagpaganda sa kanya ay ang kakaiba niyang aura ngayon. Mukha siyang masaya at hindi problemado. Hindi gaya nung mga nakaraan na magkasama pa kami sa iisang bahay. Christy, yan na ba si Baby Jane? Pakarga naman sa anak natin. Masaya akong lumapit sa baby namin na karga-karga niya. Sobrang cute nilang mag-ina dahil may nakalagay pang headband na sunflower sa mga ulo nila. At pareho pa silang naka-yellow dress. Pero hindi ko pa man nakakarga ang aking anak, ay isang lalaki na ang humarang sa akin. Umalis ka na rito kung ayaw mo ng gulo, Brad. Matangkad siya at higit na mas malaki ang katawan kaysa sa akin. At mukhang may kaya base sa suot niyang mga alahas. Ano bang pakialam mo ha? Sino ka ba? Umalis ka dyan dahil lalapitan ko ang mag-ina ko. Mag-ina mo? Sarkastiko siyang tumawa. Mag-ina ko yan, Brad. Humanap ka ng sayo. Yung kaya mong panindigan. Malaman ang mga salitang binibitawan niya. Alan, tama na. Pumasok na lang tayo sa loob. Ano bang sinasabi nito? Sino ba itong lalaking ito, Christy? Kalalaking tao, sumasali sa away ng mag-asawa. Angil ko sa kanya. Lumapit si nanay at kinuha ang bata mula kay Christy. Raven, umalis ka na. Nakakahiya. Napakaraming bisita dito at pinagtitinginan na tayo. Pakiusap niya sa akin. Hindi, Christy. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Sino tong lalaking to? Lalaki mo? Sumbat ko sa kanya. Gaya noong huling araw ko siyang nakita, ay nakatanggap ako ulit ng pagkalakas-lakas na sampal. Sira ulo ka pala talaga eh. Kung may nang babae sa ating dalawa, kung may nagloko rito, ikaw yun. Ikaw ang sumira sa pamilya natin, Raven. Ni hindi mo nga ako sinuyo. Hinayaan mo lang na umalis kami ng anak mo sa buhay mo. Tapos ngayon, bigla ka nalang gumising na gusto mo kaming makita? Gusto mong magpakaama? Kaya naisipan mong pumunta rito? Eh kung ipalapa kaya kita sa aso namin? Christy naman, pwede bang mag-usap muna tayo? Magpapaliwanag ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Raven. Ngayon, kung may problema ka, ito ang boyfriend ko, si Alan. Babe, ikaw na nga ang bahala sa taong yan. Please, huwag mo siyang hayaang manggulo sa birthday ni baby. Miss Hart, sa daming beses akong sinampal ni Christy, ay parang noong araw na yun lang ako natauhan. Hanggang ngayon po ay natatangahan talaga ako sa sarili ko kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin noon. Hanggang ngayon ay hindi na talaga kami nagkabalikan pa. Si Alex naman ay may bago na ulit boyfriend. Gaya ng dati, may asawa rin, Miss Hart. Mahilig pala siya sa thrill. Kaya nang malaman niya na wala na siyang kaagaw sa akin, naghanap na siya kaagad ng iba. Siguro po, ito na talaga ang karma ko. At wala po akong ibang magawa kung hindi tanggapin na lang ang lahat. Kasalanan ko naman. Ang ipinagpapasalamat ko na lang ngayon ay dahil pinayagan pa rin akong dumalaw-dalaw ni Christy at ni Alan sa anak ko. Kahit yun man lang ay magawa ko para sa anak ko. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Hart. Sana po ay may napulot kayong aral, pati na rin po ng mga listeners ninyo. Lubos na nagpapasalamat, Raven.